Alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Ala, Biyernes na pala. Ikalabinsyam tayo ngayon ng Hulyo 2024, Biyernes. Sa ulo ng ating mga balita, low pressure area magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa hanggang weekend. Super typhoon na kasing lakas ng bagyong Yolanda, fake news ayon naman sa Pag-asa. Unused funds ng PhilHealth na nagkakahalaga ng 90 billion pesos na ibabalik sa National Treasury ipinasa sa uli ng mga medical group. Pagbisita ng Pangulong BBM sa Romblon hindi natuloy dahil sa masamang panahon. Sa Angara, umupo na bilang DepEd Secretary. Tulfo Brothers Senator Bongo nanguna sa 2025 senatorial survey ng Okta Research. 3 araw na ganban ipatutupad sa Metro Manila para sa SONA ng Pangulong BBM. SSS nagbabala sa publiko laban sa peking text alerts. At sa Amerika, si President Joe Biden nadali ng COVID. Nag-iisip ng umurong sa darating na presidential elections. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mabalita, patuloy na magpapaulan ang low pressure area sa ilang bahagi ng bansa ngayong weekend. Huling namataan ng Pag-asa ang LPA o sama ng panahon malapit sa vicinity ng Sablayan Occidental, Mindoro. Ayon sa Pag-asa, lumit ang tsansa ng LPA na ma-develop bilang isang tropical cyclone. Batay sa pagtaya ng Pag-asa, posibleng lumabas sa PAR ang sama ng panahon sa Sabado o Linggo. Diyan pa man, magpapaulan ito sa Mimaropa, Western Visayas at Batangas, gayon din sa Metro Manila, Central Luzon, Bicol Region at ilang bahagi ng Calabar Zone. Samantala, ang habagat naman ang siya nakakaapekto sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Fake news! Fake news ho yung mga kumakalat online na umano'y super typhoon na tatama sa Pilipinas. Nilinaw sa DZRH at sa radyo natin Pag-asa weather forecaster Benny Estrella, ang umano'y bagyong tatama daw sa bansa na sinlakas ng bagyong Yolanda. Ayon kay Estrella, malabo nga ring maging bagyo ang binabantayan nila ngayong low pressure area na nagdudulot ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Yes, kung ano man po yung nakikita nila ng mga super typhoon pulse, na posible nga daw po mga Yolanda na bagyo dito na natatama dito sa may parting Eastern Visayas muli, no, sa may Visayas at saka Southern Luzon, hindi po yan totoo. And lagi lamang po magantabay sa ating mga updates. Kasi every 12 hours naman po meron tayong live weather report, tapos meron din tayong weather forecast. Doon nyo naman po agad makikita. Plus, regularly actually halos every hour meron tayong mga rainfall advisories at saka heavy rainfall warnings. Saka Sir Benny, itong LPA malabo naman maging bagyo to eh. Di ba? Opo, isa agad-agad din naman na magiging malakas na bagyo. At pakiusap po natin sa mga walang magawa sa buhay, tigilan nyo na yung pagpapakalat ng mga fake news at pananakot na yan. Baka magalit sa inyong langit, kunin kayo ni Lord. Umabot na sa 15 barangay ang nalubog naman sa tubig baha sa Oriental Mindoro dahil matinding mga pag-ulan dulot ng low pressure area. Ayon sa Oriental Mindoro PDRRMO, pinakamatindi ang mga pagbaha sa bayan ng Pinamalayan na may 9 na barangay na apektado. Tig-2 naman na barangay ang apektado rin sa bayan ng Socorro, Bungabong at Victoria. Samantala, sa mga barangay naman ng Malugay at Villarreal sa bayan ng Socorro, 6 na pamilyang inilikas dahil sa lakas ng baha at mga naranasang landslide. Patuloy ang preparasyon ng PDRRMO sa posibleng pagpapatuloy o paglakas pa ng sama ng panahon. Sa ngayon, sinuspindi na ni Governor Bons Dolor ang pasok sa lahat ng antas ng mga pampubliko at pribadong paaralan, pati na ang pasok ng lahat ng government offices sa Oriental Mindoro. Magandang umaga po sa mga suki natin, sa mga radyo natin FM ng Mindoro.
Hindi rin natuloy ang pagpunta sa Romblon ng Pangulong Bongbong Marcos dahil sa sama ng panahon kahapon, pati na sa Ilocos. Pangungunahan sana ng Pangulo ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga magsasaka at mga mangingisda na naapektuhan ng El Nino sa Tablas, Romblon at ang integrasyon at turnover ng rice processing system sa Pilig, Ilocos Norte. Ayon kay Presidential Security Command Chief Brigadier General Nelson Morales, sinubukan nilang lumipad mula Luwag patungong Pilig, ngunit hindi kinaya dahil sa mga pagulan. Gayunpaman, nakabisita naman ang Presidente sa Palawan para sa paghatid ng 100 milyong pisong tulong sa national government o ng national government para sa lalawigan, gayon din sa Marinduque at lokal na pamahalaan ng Puerto Princesa City. Target naman ng National Irrigation Administration ng NIA na mapatakbo na ang Megadam Project sa Iloilo sa susunod na taon. Ayon kay NIA 6 Regional Manager Engineer Jonel Bores, nasa 75.51% na ang 19.7 billion Halao River Multipurpose Project Stage 2 sa Kalinog at tinatapos na rin ang irrigation component nito pati na ang highline at lateral canals. Nabatid na oras na matapos ang Megadam Project sa lalawigan, nasa 25,000 na mga magsasaka ang inaasahang makikinabang sa irigasyon at tataas din ang produksyon ng palay ng higit sa 71%. Kumpiyansa naman si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na may patutupad ang mga programa ng gobyerno at makatutulong ito sa pagtaas ng produksyon ng mga magsasaka at mga mangingisda na magdudulot din ang pagbaba ng produksyon ng inaangkat na produkto ng Pilipinas. Kasabay ito ng pagpuri ni House Speaker Romualdez sa programa ng Pangulong BBM na nagbibigay ng direktang tulong pinansyal sa mga magsasaka at mga mangingisda sa buong bansa. Partikular na dito ang isinagawang distribusyon ng presidential assistance sa mga benepisyaryong residente ng Palawan at Marinduque kahapon. Iginit Romualdez na bahagi ang naturang hakbang ng pagsisikap ng gobyerno na palakasin ang sektor ng agrikultura at pangingisda. Kasabay nito, tiniyak din ng Speaker ang suporta ng Kamara de Representantes sa makabagong programa ng Pangulo sa pagtulong sa mga Pilipino. Asahan niyo, Mr. President, that we shall continue supporting your visionary projects that continue to help every Filipino. We are very, very proud to be working under your leadership. I assure you, in the upcoming budget, all of these programs and projects of yours will be fully supported by your House of Representatives. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Tiniyak naman ang Pangulong Bongbong Marcos sa distribusyon ng tulong pinansyal sa mga magsasaka at mangingisda na apektado ng El Nino sa Palawan na pagbubutihin pang supply ng kuryente ng probinsya sa pamamagitan ng Maharlika Investment Corporation. Ayon sa Pangulo, magsasagawa ng pag-aaral ang National Electrification Administration at Palawan Electric Cooperative para tukuyin kung paano mapapabuti ang power supply sa lalawigan. Kasabay nito ang pagtiyak ng Pangulo na bibigyan prioridad din ng administrasyon ang turismo, daloy ng transportasyon sa pamamagitan ng Puerto Princesa Airport Development Project at Pag-asa Island Airport Development Project. Alam din po natin ang inyong mga hinain. Una na dyan ang kakulangan ng supply ng kuryente. Upang matugunan ito, ang Maharlika Investment Corporation, ang National Electrification Administration at ang Palawan Electrical Cooperative ay nagsasagawa ng pag-aaral upang mapabuti ang supply ng kuryente sa inyong lalawigan. Labindalawang minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. 10,000! 10,000 ang nag-iintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Hulaan nyo na kung ano yung mahiwagang tunog na yan, utang na loob. Para may pabigyan na natin yung premyo. Ano ba naman? Ang gagawin lamang ho ninyo, hulaan po ninyo kung ano itong ating mahiwagang tunog na ginagawa bago ho natin gamitin ang bisikleta. Ayan, ha? Meron pong bahagi niyan, kahit ho yung 3 gulong na bisikleta, meron hong part na yan. Ano, ha? Ang dalawang items pong hinahanap natin, ha?
Kailangan lamang po sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash at ang inyong sagot. Ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text para ho maging valid ang inyong entry. Ngayon, isang beses lang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number at masasali online. Kinakailangan meron po kayong tinatawag na sharer badge. Ayan ha. At siyempre, kung kayo ho'y magbibisikleta, papawisan kayo. Dapat pagkatapos niyan, mag-shower tayo gamit ang Shield Bath Soap. Hoy mga misis, amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho? Abay dahil yun sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter na pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya mga misis, rekomendado po ng Philippine Nurses Association ang Shield Bath Soap. Mga misis, ay challenge nyo, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Sulit na sulit. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ang manliligaw daw ni Catherine Bernardo ay anak ng isang businessman. Hindi yung businessman anak ng isang businessman. Sino yan? Morley Alinio. Morley. Gising ng showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Anak ng isang businessman ang manliligaw daw ngayon ni Catherine Bernardo. Guwapo, matangkad daw ito. At nanggaling daw ito sa isang exclusive school. Matagal na raw nakilala ni Catherine ang nasabing binata at sa katunayan ay tanggap din daw ito ng kanyang pamilya. Well, si Dominic Roque ay hindi nanliligaw kay Catherine. Si Jericho Rosales ay busted naman. Habang si Alden Richard ay promo lang ng pelikula ang ipinakikitang sweetness o panliligaw sa dalaga. Usap-usapan, Kuya Angel. Nahuhulog na raw ang damdamin ng aktres sa nasabing manliligaw na non-showbiz dahil desidido daw ang manliligaw na ito na mapasagot ang aktres at ang unang niligawan ay ang pamilya ng dalaga. Mula sa Showbiz News Center, ako po ang inyong RH47, Morley Alinio. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. Pero kung sino man yung anak na yan ang negosyanteng nanliligaw kay Catherine, hindi na yan magiging daan para bumaba ang presyo ng manok. Layo, no? Isinisisi ng United Broiler Raisers Association o UBRA sa sandamakmak na imported na frozen chicken sa bansa. Ang pagkalugi ng mga lokal na poultry raisers sa gitna ng pagsipa ng presyo ng manok sa farm gates at sa mga pamilihan. Ayon sa UBRA Chair Emeritus na si Gregorio San Diego, marami sa mga lokal na mga poultry raiser ang napilitang limitahan ang kanilang operasyon at ilan nagdesisyon na magsara na kesa sa malugi. Iginit na San Diego na masyadong mataas ang $2.50 per kilo ng manok sa merkado kumpara sa farm gate price nito na nasa $140 lamang. Diyos me, grabe ha, 110 ang patong. Una nang nagbabala ang Department of Agriculture na paranagutin ang mga trader na masasangkot sa overpricing. Tumaas naman ang 2.5 cm per year ang sea level sa Maynila mula sa dating 1.3 per year noong 1900s. Batay sa Philippine Climate Change Assessment Report, isa sa pangunahing sanhin nito ang lubos na paggamit ng groundwater sa lungsod. Sa ulat, ang pagtaas na ito ng sea level ay maaaring magdulot ng land subsidence o paglubog ng lupa sa ilang mga lugar. Bunsod nito, maaaring makaranas ng mas madalas na pagbaha ang mga apektadong lugar at posible ring mas malala pa ang epekto ng pagtaas ng sea level. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, inaasahang nasa 17% ng kapuluan ng Pilipinas o nasa 64 na mga probinsya ang posibleng tuluyang lumubog sa tubig baha sa 2100 o sa dekada 21. Ibig sabihin daw nito, nasa 13.6 milyon na mga Pilipino ang kailangang lumipat oras na mangyari ang pinangangambahang patuloy na pagtaas ng sea level. Magandang umaga,
Pilipinas. Truck driver sinaksak ng kainuman sa Santa Barbara, Pangasinan. Critical ngayon sa ospital. Masantos siya kabasanid si Kuya Amin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, RH38 Freddy. Inoobserbahan ngayon sa paggamutan ng isang 47 anyos na lalaki matapos itong pagsasaksakin ng kanyang kainuman sa Barangay Balingaw, Santa Barbara, Pangasinan. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel John Waknag, kinilala ang biktima na si Eric Padilla, truck driver at residente ng nasabing barangay, habang ang suspek ay nakilalang si Ricky Quizon, 54 anyos, residente ng Barangay Bulawit, Malasike. Sa investigasyon, lumilitaw na bago naganap ang pananaksak alas 12:40 ng madaling araw, nagiinuman pa ang biktima at suspek kasama ang iba pa nilang kaibigan na magkaroon umano ng mainitang pagtatalo ang dalawa na naawat naman ang kanilang mga kainuman. Umuwi na sa kanilang bahay ang biktima, nalingid sa kanyang kalaman isinundan siya ng suspek. At pagdating ng biktima sa balkonahin ng kanilang bahay, nahiga na ito at dito naman ito pinagsasaksak ng suspek. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima na agad namang naitakbo sa ospital ng kanyang pamilya. At sa follow-up operation ng PNP, naaresto ang suspek na ngayon nasa likod ng Rias Tabakal ng Santa Barbara Police Station at naharap sa kaukulang kaso. Ito si Freddy Pajardo para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Personal na nagpaabot naman ng karagdagang suporta si Senator Bongo sa mga mahihirap na residente ng Katarman, Northern Samar sa kanyang pagbisita sa lalawigan. Binigyan din ito ang pagpapabuti ng kalidad ng buhay para sa mga mahihirap at muling inulit ang dedikasyon sa pagpapalakas ng kalusugan at kapakanan ng mga Pinoy simula sa antas ng komunidad upang matiyak ang isang ligtas at malusog na kinabukasan para sa lahat. Binisita rin ni Senator Go ang bagong Katarman Public Market kasama ang ilang local officials at bilang Vice Chair ng Senate Committee on Finance, malaki ang naiambag niya para sa reconstruction nito. Nagtungo rin ito sa liblib na bayan ng Selbino Lobos. Meron palang tao na ganun, ha? Selbino Lobos sa Northern Samar. Nagdala ng iba't ibang tulong sa halos 2,000 mahihirap na residente sa isang municipal evacuation center. Oy, 2 linggo na lang ang natitira, ha? Actually, less than 2 weeks na lamang, ho. Ang natitira bago ang huling araw o deadline ng pagsasumite ng inyong mga entries para sa PAGCOR Photo Contest 2024. July 31, ha? Ang deadline, kaya nananawagan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation sa lahat ng mga photography enthusiasts mahilig sa mga photography, ha, isumite ang inyong final entry para sa 2024 PAGCOR Photo Contest na ang tema ay Harvest Time. Pagkilala, pagsaludo, pagpaparangal sa ating mga magsasaka, mga mangingisda na mga nasa livestock, gayon din na sa flower industry o horticulture, para masiguro nila na masigla ang kabuhayan ng ating mga magsasaka. Sabi nga, sino bang magmamalasakit sa mga magsasaka kundi tayo hong mga consumer. May kabuang 2.23 million pesos ang total cash prizes dahil po ang conventional category, 8 mananalo. Mga larawang kuha yan ng conventional camera, tatanggap sila ng tig 100,000 pesos. Doon ho naman sa mga magpapadala ng entry gamit ang kanilang mga mobile device para po sa mobile category o dili kaya gumamit ng drone camera para naman sa drone category, tatanggap ho sila ng tig 50,000 pesos. Tig 8 din ang mananalo dyan po sa bawat kategoryang yan. Ayon nga kay PAGCOR Chair Altenco, ang deadline ng pagsusumite ng inyong mga entries alas 10 ng gabi ng July 31. Beyond that, hindi na po tatanggapin. Ayan, ha? Libre ang pagsusumite ng inyong mga entries at pagpaparehistro sa website ng PAGCOR para matanggap pa ang inyong mga entries. Kaya ang sabi ho ng ni PAGCOR Chair Altenco, huwag nyo nang hintayin yung deadline para maiproseso na ang inyo pong mga entries. Maganda umaga, Pilipinas! Mga mamis, po pwede na tayo mag-laundry day, ha? Pero bantayan lamang ho yung biglang pagbuhos ng ulan. Kunot noo ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self ko sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test at chocolate, mud at Semperman cotton. Gawa po ito ng ACS. Mahigit naman sa 500 indigenous people naglunsad ng rally sa Tagum City kaugnay ng court decision kina Casatur at Franz Castro at iba pa. Detalye ng balita mula kay RH19, Jun Dimakutak. Assalamualaikum, Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel.
Mahigit sa 500 indigenous people at mga supporters nito mula sa Talaingod, Kapalong, Asuncion at iba pang karatig puok sa Davao del Norte at Davao de Oro ang naglunsad ng rally sa harapang bahagi ng Davao del Norte Sports and Tourism Complex sa Tagum City bilang suporta sa naging desisyon ng Korte laban kina sa Turo Campo at Teachers Representative Franz Castro kasama ang 11 iba pa. Ang rally ay pinangunahan ng isang Datu Tungig Mansumuyat, isang dating council member ng Pasaka at former leader ng CPP-NPA-NDFP, Komiteng Revolusyonaryo sa munisipyo. Sa kanyang pahayag, ang court decision ay may malaki umanong impact sa hanay ng IP communities, isang tugon sa paghilom ng sugat na likha ng nakaraan. Subalit sa kabila umano ng desisyong ito ng korte, magpapatuloy sa pakikibaka ang Manobo tribe para sa kanilang mga kapakanan, karapatan at interes bilang tribo. Ang iba pang speakers tulad nina Salupungan School Coordinator Juanito Bongkalas, former SRC-5 Sub-Regional Guerrilla Unit, Commanding Officer Lieutenant Apoga ng Philippine Army at isang former Salupungan student na isa ring dating NPA combatant na si Henyo Ehem ay ibinahagi ang mahirap nilang sitwasyon sa usapin ng social and economic conditions, dahilan na naengganyo umano ang karamihan sa mga IPs na sumapi sa kilusang komunista na agaran namang isinasabak sa pakikidigma laban sa government forces nang dahil umano ito sa kahirapan sa mga IP communities. Binigyang diin ng mga Manobo tribe speakers na madaliin na ma-address ng pamahalaan ang mga nakatenggang usapin na siyang magiging daan upang maabot ang pangmatagalang kapayapaan tungo sa pag-unlad sa mga kanayunan. Para sa DZRH mula sa Mindanao, ako si June Di Makutak, RH19, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Sokran June. Nagbabala naman ang Social Security System o SSS sa mga miyembro nito at sa publiko ukol sa tax scams na ipinadadala sa ilang individual na nagpapanggap ho ng mga kinatawan daw sila ng tanggapan. Ang peking mensahe, pinapangakuan ng recipient ng insentibo kapalit ng pag-click sa nakasaad na link. Bukod pa dito, ang mga mensahe ukol sa benefit claims at pag-i-expire down ng contribution payments. Paalala ni Normita Dr. SSS Member Services and Support Group Senior Vice President sa mga membro, huwag pipindutin ang mga link ng mga peking text alert. Sinabi pa ni Dr. ang lehitimo at opisyal na website lamang ng ahensya ay www.sss.gov.ph at hindi ang may S o .sss registration. Sa mga wala pa rin hong kadala-dala, ayaw pang tumigil sa mga pangi-scam. Malapit ka nang kunin ni Lord. Karma is real, ha? Sige, huwag kayong tumigil. Umami naman si Vice President Sara Duterte na dahil sa pagmamahal sa bayan, trabaho at personal na issue nila ng Pangulong Bongbong Marcos kung bakit nagbitiw siya bilang kalihim ng Department of Education o DepEd. Ayon kay Inday Sara, mahabang usapan ang kakailanganin para mapag-usapan ang dahilan ng kanyang pagbibitiw, buhol-buhol at halo-halo na rin ang niyang dahilan, pero ang pinakapunto nito ay personal at trabaho. Samantala, nilinaw naman ng Vice Presidente na walang kinalaman si First Lady Lisa Araneta Marcos sa kanyang desisyon na iwanan ang gabinete. Wala pang desisyon si Vice President Sara Duterte kung sino ang kanyang susuportahan sa eleksyon sa susunod na taon. Ayon kay VP Sara, kailangan pa niya munang pag-isipan kung anong direksyon niya sa halalan at kung ano ang kanyang gagawin. Pero pag-amin ng Vice Presidente, kapwa hiningi ng Pangulong Marcos Jr. at ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang suporta para sa 2025 midterm elections. Pangulong Bongbong Marcos sa mahagi ng ayuda sa mga magsasaka at mga mangingisda na tinamaan ng El Nino sa lalawigan ng Apayao. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41. Naimbag na bigat na Romy. Abot sa 3,000 magsaka at mangingisda na apektado ng El Nino sa Cordillera Region ang tatanggap ng pinansyal na tulong mula kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pangungunahan ng Chief Executive ang pagbibigay ng pinansyal na assistance sa mga magsaka, mangingisda at kanilang pamilya dito sa Luna, Apayao ngayong umaga. Bawat isang beneficiary ay tatanggap ng tig 10,000 pinansyal na ayuda para maibsan ang epekto ng tagtuyot sa kanilang kabuhayan. Ayon kay Department of Agriculture Regional Director Jeneline Dawayan,
Layo ng tulong na makapagbigay ng pinansyal na support at resources sa mga komunidad na apektado ng El Niños na nagdulot ng labis na tagtuyot at negatibong impact sa kabuhayan ng maraming pamilya sa sektor ng agrikultura at pangingisda sa Cordillera Region. Sa naturang programa, mamamahagi rin ng intervention sa mga beneficiaries ang ibang ahensya ng gobyerno. Ang Pangulong Marcos ay sasamahan sa pamahagi ng ayuda nina DSWD Secretary Rex Gatchalian, DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. at DI Secretary Francisco Tio Laurel. Sasalubungan sila nina Apayao Governor at Cordillera Regional Development Council Chairman Elias Bulot Jr. at Congresswoman Eleanor Bulot Degtang. RH 41 Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Just again, Romy. Umabot naman sa 10 milyong piso ang ayudang naipamahagi ni Senator Lito Lapid at Uswag Party List Representative Jojo Ang sa South Cotabato nitong Miyerkules. Nabiyayaan ang nasa 1,333 individuals mula sa Lake Cebu, sa Tibulin, Noroala, Santo Niño at Banga. Sa naturang AX payout ng Department of Social Welfare and Development. Inaasahan ni Senator Lapid na makatutulong ang ayuda sa pangangailangan ng mga benepisyaryo gaya ng pambili ng pagkain, mga gamot at gamit sa eskwela. Todo pasasalamat naman ang benepisyaryo sa pagtulong ng tanggapan ni Lapid at ni Congressman Ang ng South Cotabato. At para ho sa mga may lakad ngayong araw na ito, huwag kalimutan magbawa ng proteksyon laban sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol. Especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayun ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona. Magandang umaga sa ating mga magagandang kumadrona, ha? Ginagamit yan for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Oy, magandang umaga nga pala, ha? Kay Asek Cecil Bangcasantos at saka kay Dr. John D. Plavier. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 4:30 ang oras sa buong kapuluan, isang simbahan naman sa Tacloban, nilooban. Nanakawan ito ng 900,000 pesos. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad, Jimmy. Isang simbahan sa siyudad ng Tacloban, nilooban ng mga magnanakaw malaging halaga ng pera na tangay. Kinilala ng Tacloban City Police Office na nagreklamo si Father Ram sa 67 anyos, co-pastor ng Fatima Church, Tacloban City. Nakilala ang mga suspect, isa dito ang minor de edad na estudyante at si alias Ed 23 anyos, alias Ludi, 19 anyos, mga estudyante residente ng Tacloban City, lahat mga sakristan. Nangyari ang insidente alas 2 ng hapon sa Paris Convent ng Fatima Church, Barangay 77 sa naturang syudad. Sa investigasyon ng Tacloban PNP, ng igchik ng pastor ang cabinet at ang sling bag na may laman na pera ay nawawala. Ayon sa isang sakristan na si Nick, nakita niya ang tatlo na mga kapwa sakristan na may posisyon ng pera. Nabatid na tangay ng mga suspect ang 900,000 pesos na laga ng pera. Sa ngayon, nagsasagawa na ng investigasyon ang kapulisan. Mula dito sa DYV Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Kambugoy man ng mga sakristana. Oo. No, kami pagka nagsasakristan, tinitikman lang namin yung bumpo. Ayan. Ay, ba't ko ba nakwento yun? Ang galit yung mga kaklase ko nun. Ay, magandang umaga sa mga miyembro ng Saint dyan, ha? At sa mga kadekada, magandang umaga ho sa inyo, ha? Magandang hugising ninyo kasi nag-ulta bayo ho kayo.
Ang ultamayo po, pwede nating i-take anytime pero ang rekomendado ho ng mga dalubhasa ng mga doktor, dapat ho 2 kapsula bago matulog. Ang ultamayo po ay postbiotic with Lactococcus lactostane plasma na inaral sa mahabang panahon dyan po sa Japan. At ang bawat kapsula pala ng ultamayo nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactostane plasma. Kita ho ninyo, lupit 50 billion cells. Kaya pagpasok ho niyan sa ating katawan, ina-activate yung ating immune system, ina-activate yung commander ng ating immune system, yung plasmacytoid dendritic cell. At yan ho nagiging dahilan para maitaboy yung pong mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Ma-achieve natin ang magandang tulog. Pag na-achieve mo magandang tulog, syempre may magandang gising. Para pagkagising mo kinabukasan, in the mood ka. Sasabihin mo, Ray Taladro, pogi mo ngayon. Sasagot naman yung salamin, since birth. Pero kung hindi ho nakapag-ultamayo at hindi magandang gising, Ray Taladro, parang kulot ka ngayon. Kaya dapat nag-uultabayo para magandang ating gising. Ayan, may bagong, pag magandang gising, may bagong sigla, may bagong lakas para ho sa kinabukasan. Ayan. Ang ultamayo po, kung may mga katanungan pa kayo, pwede ho kayong mag-text sa 0917-110-6580. Anything under the sun, mga medical concerns na gusto ninyong maliwanagan, pwede hong masagot ng ating mga medical experts. 0917-110-6580. Ang ultamayo po ay available sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang ho ninyo na galing po yan sa Teoxys Health Ventures. Ngayon, dito sa Pilipinas, available ho siya sa lahat ng branches ng Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy, at Curamed. Sa panahon na matinding problema natin kinakahanap sa puyat, pagpagod at stress, tandaan ang ating kakampi, ang Ultamayo, ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor, rehistrado sa Food and Administration. Yan po ay halal certified. At isang mahalagang paalala, ang Ultamayo hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Eto tingnan nyo naman yung mga pagbabago sa mundo. Eto ho ay isang kakaibang imbensyon. Meron ho tayong ibabalita tungkol sa isang kakaibang imbensyon. Nakalikha ng isang portable suicide pod ang assisted dying group ng Switzerland. Ito ho ninyo. Alam ho ba ninyo sa Switzerland pagkamahal-mahal ng mga bilihin. Oo. Tsaka doon ayaw nilang gumamit ng euro. Swiss franc talagang ginagamit nila doon. Ayan Ayon sa Last Resort Organization, Chief Executive na si Florian Willey, wala silang nakikitang paglamag sa batas sa paggamit nito. At ito ang kauna-unahang magagamit na suicide pod sa halagang $20. Pero sa Switzerland, pasagasa, hindi. Basta sa mga scammer, kukunin na kayo ni Lord, huwag kayong mag-alala. Una na itong isinapubliko noong 2019 para sa mga taong nananais ng magpakamatay ng matiwasay. Ito ay sa pamamagitan ng tila sacro capsule na papalitan lamang ang oxygen ng nitrogen, magdudulot ng hypoxia na siyang ikamamatay naman ng isang individual. Sa kabila nito, paglilinaw ni Willey, kailangan munang makapasa sa psychiatric assessment ang isang individual na nagnanais wakasan ang kanyang buhay gamit ang naturang aparato. Inaasahang magiging available sa Switzerland ang naturang suicide pod sa mga susunod na buwan. Kita niyo. Iba talagang mundo na ngayon, Basta't ang turo ho sa atin, anuman ang ipinagkaloob ng Panginoon lamang ang may karapatan na kumuha yan. Basta sa atin ang turo pa rin masama ang pagsisuicide. Maganda umaga, Pilipinas! Ayan, pero kung halimbawa ang nagpakamatay isang malupit na kriminal, ituturing pa siyang bayani kasi nabaril niya ang isang kriminal. Uy, hindi biro yung mga ganyan. Pero wag ho natin, ang sarap mabuhay. Ang sarap marami tayong mga problema kinakaharap, marami tayong sakit na nararamdaman, di ba? Medyo nagtataasan ang presyo ng mga bilihin, pero meron po tayong nababanagang pag-asa sa bawat dumarating na bukas. Ayan. So, live happily. Maganda umaga, Pilipinas! DICT kinalampag matapos mabiktima ang DMW ng pinakahuling cyber attack. Ako, hindi lang DMW ang nadali, marami na po. Detalye ng balita mula kay Manang Milky Rigonan, Irish World. Manang Milky.
Dapat may comprehensive review ang Department of Information and Communications Technology sa mga pulisiya at programa para matukoy ang kahinaan ng cyber system ng gobyerno. Ginawa ni Congressman Toby Chanco, Chairman ng House Committee on Information Technology, ang apela matapos mabiktima ng ransomware attack ang Department of Migrant Workers. Binanggit ni Chanco ang report ng Surfshark, isang virtual private network provider. Sa ulat, pang ika-29 ang Pilipinas sa kabuang 250 na mga bansa ang may mataas na kaso ng data breach sa second quarter ng 2024. Paliwanag ni Chanco, bagamat may pagbaba mula sa 7.7 million cases sa first quarter at 385,000 sa second quarter, nakaalarma pa rin niya ang mataas na global ranking ng Pilipinas. Paalala ni Chanco, kailangan maging proactive ang pamahalaan para mapigilan ang mga cybercrime at iyaking ligtas ang mga Pilipino sa digital space dahil tayo ay nasa digital age na. Ako si Milk Reguna, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky, pero huwag kayong mag-alala. Matitibay ang dibdib ng mga taga-DICT. Sing kapal ng pader ang tibay ng kanilang mga muka. Alang magre-resign dyan, maniwala ka. Kahit pa sangkaterbang problema natin sa mga hacking cyber attack na yan, pag-compromise ng ating mga data, wala ho sa nila yan, wala sa bokabularyo nila yung delikadesa at magre-resign dahil hindi nila kaya. Sabi nila, incompetent na nga kami, gusto nyo pa mag-resign kami? Matibay. Hoy, Evan lang ng Las Vegas na magandang umaga. Magandang umaga din sa ating mga suki dyan po sa New York. Sabi ni Roslyn Aniseling Mojica dyan po sa Long Island, New York. Magandang umaga. Ayan, kumusta na ho kayo? Tsaka syempre yung ating pong mga suki dyan po sa San Diego, California. Yung ating mga suking mga midnight singers, si Tito June, si Doña Loy, si Boss Manny, at saka si Doña Cora. Ganyan din si Boss Art, at saka si Doña Linda. Galingan ho ninyong practice dahil sold out na po ang mga ticket kahit wala pang venue at wala pang date. Pinipili daw nila kung Araneta Coliseum ba o dyan sa anong tawag dito, sa Bukawi, Bulacan. Ayan, dami. Pero pinakamaganda, dalhin natin sa Davao. Tita Cora. At doon sa mga kababayan natin dyan sa Hong Kong, baka ho pauwi ho kayo, galing ho ng Taiwan. Huwag kalimutan, huwag na ho magpasalubong ng mahal na tsokolate. Meron hong locally made na tangerine chocolate. Produkto po ito ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung mga magagandang planting material ng kakao galing Davao. Itinanim po sa ilalim po ng mga nyugan para ho ang ating mga magsasaka mas ganahan pa na magtanim at magsaka. Nadagdagan yung kanilang mga ani. Sa halip na umasa lamang sa kopra, ngayon po ay mga MSME sila at ang brand nila ay tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935 o dili kaya i-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate na mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, tangkilikin ho natin ang gawang atin. Ang tangerine chocolate ay gawang local but taste and looks global. Dahil yun po ay tinulungan ng DOST at ng Department of Trade and Industry. Sabi po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Nananawagan naman ang higit sa 30 medical groups sa Pangulong Bongbong Marcos na agad na magpalabas ng kautusan upang maibalik sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang hindi nagamit na pondo o yung mga tinatawag na unused funds. Alam niyo ninyo, hindi ko talaga maintindihan itong discarding ito ng PhilHealth. Ito'y kasunod ng pagkontra nila sa paglilipat ng unused fund ng Philippine Health Insurance Corporation sa Government-Owned and Controlled Corporation o GOCC, alinsunod sa utos ng Department of Finance. Secretary Ralph Recto, makinig ka.
Ayon sa Philippine Medical Association, mas mabuting ibalik na lamang ang labis na pondo sa PhilHealth upang magamit sa iba pang mga indigent patients. Samantala, binigyan din naman ng Asia Pacific Center for Evidence-Based Healthcare at ng Philippine College of Physicians na laban sa Section 11 ng RA 112223 o Universal Healthcare Act ang paglilipat ng pondo na gagawin ng gobyerno. Yung 90 billion daw po ay allocation para po sa subsidy sa PhilHealth. Ito ho, dahil nga sa tumataas ho yung mga pangangailangan ng marami sa ating mga magsasaka, mga kababayang mahihirap, Tsaka yung mga matitinda sakit, cancer, yung mga merong tawag dito, nagdi-dialysis, tinaasan ng mga benepisyo nila, mga ang mga tulong para ho sa kanila. Kaya meron ho ganung allocation. Nagtataka naman tayo, paano magkakaroon ng 90 billion na unused fund ang PhilHealth? Di ba January lang, tinaasan ang kontribusyon natin? Sabi nila, kinakailangan natin magpataas ng kontribusyon kasi nadadagdagan ng benepisyo, kinakapos ng pondo ang PhilHealth. Anong katarantaduhan to? Ba't yung sasabihin ngayon na meron kayong unused na 90 billion? Tinaasan nyo yung singil sa amin noong January, tapos eventually tataas pa uli. Pagkatapos sasabihin nyo ngayon, may 90 billion kayong unused fund. O PhilHealth, umayos-ayos kayo dyan Tigilan nyo itong katarantaduhan to Kung merong unused fund, edi gamitin natin doon sa ibang mga pondo sa halip na parusangan ho ninyo. Ito ho kasi ang impact niyan. Alam ho ninyo, malaking porsyento ho ng kontribusyon ng mga empleyado nanggagaling ho sa mga employer. Di ba may share yan yung mga kasambahay nga 100% inaako ho yan ng mga ng mga pinaglilingkuran nila. So, paano kayo magkakaroon ng unused fund? Tinataasan nyo yung singil, pagkatapos ngayon sasabihin mo may unused fund na 90 billion at yun po ibabalik sa National Treasury. Secretary Ralph Recto, baka gusto ho ninyong matalo sa susunod na eleksyon. Lahat ho ng mga miyembro ng PhilHealth, sigurado ituturo kayo. Di ba? May matakin nyo, ang katarantaduhan ito. Tinaasan nyo yung singil, eventually tataasan nyo pang singil, sasabihin nyo ngayon, may 90 billion na unused fund sa uli natin sa National Treasury. Ayos kayo dyan, mga ugo kayo, hindi lamang ho mga doktor ang nagrereklamo. Baka kayo hong mga... pero nagugulat naman tayo. Bukod kay Senator JB, wala pa hong nagsasalita na ibang senador. At bukod kay Congresswoman Stella Kimbo, wala pa rin ibang nagsasalita mula sa Kongreso. Para ito sa kapakanan ng mga mahihirap na walang kakayahan na magpagamot sa ospital. Kung merong unused fund, gamitin ho natin sa ibang mga programa para mag-improve ho yung mga health facilities. Hindi yung ibabalik ho ninyo para gagamitin sa kampanya. Buisit kayo Maganda umaga, Pilipinas! Maaga pa iinitin yung ulo natin. Teka muna. Ang sinasabi ho, ang Pilipinas has the worst life-work balance situation sa buong Association of sa ASEAN, sa Association of Southeast Asian Nation. Intindihin nga natin to at kung paano natin matutugunan ito pong problemang ito. Kasama natin si Dr. Sean Española. Siya po ay isang magaling na family physician. Doc, magandang umaga po sa inyo. Kumusta na ho kayo? Magandang umaga po, Sir Angelo. Kamusta po? At magandang umaga po sa lahat ng televiewers at saka nakikinig po sa radyo ng DZRH. Magandang umaga, Pilipinas. Doc, anong pronunciation ng isa pang pangalan? Suriname po. Suriname. Yes, Sean Española. Yes, hindi naman kayo nagalit sa nanay niyo, pinangalanan kayo. Una, ang hirap na i-spell, ang hirap na bigkasin. Yes po. Una po nagtataka ako, pero nung in-explain ng tatay ko po, sabi niya, kasi para madali lang daw ako hanapin in case of emergency. Kasi wala akong kagayang pangalan. Di sana. Di sana, total, mag-doktor kayo, ginawa na lang carbon dioxide. O kaya si Otto lang. Pwede. O kaya si Dr. Hydrogen. Pwede po. Mas madali yun. Ito, Suriname. Suriname po. Saan galing yan? Sabi ng tatay ko po sa French newspaper na binabasa niya before. French newspaper. Sabagay, maganda pakinggan, Suriname. Yes. Paano nung nag-aaral ka? Hirap na hirap yung teacher.
Yes po, but nung bata po ako, hindi ko po siya ginagamit pag sumusulat po during exam sa grade school. Shan lang po ang ginagamit ko. Siyan lang. Oo, Opo, para hindi na mahirapan ang teacher ko po. Matakin mo sa pangalan pa lang, meron ka na talagang problema sa life-work balance. Yes. Okay. Bakit ho may ganong sitwasyon tayo sa Pilipinas? Ano yung nagiging dahilan kung bakit meron tayong kung ikukumpara daw sa ating mga kapitbahay sa Southeast Asia, tayo yung may pinakamatinding life-work balance situation? Personally po, para sa akin, it's because Filipinos po are known to be really hardworking. And then, tapos because of mga experiences natin sa buhay po, there are some that really very resilient when it comes to working. So, tanggap ng trabaho. Tapos minsan kasi po nahihiya po minsan magreklamo ang ating mga kasamahan na minsan too much na po ang nakukuha nila. May iba naman din kasi po sa isang anggulo naman po ng story sa ganun po ng bagay, Kuya Angelo, it's because din meron talaga mga tao po na magagaling at sa tingin po nila ay kaya pa po nila magtanggap na maraming trabaho, and then later on lang nila ma-realize na nababurden na pala sila. Kumbaga sa mas focus tayo sa output kaysa sa... Yes po. Oo. Marami sa mga Pilipino output-oriented. Yes po. Yung mga type A personality, because minsan, may iba po kasi, for example, kagaya po sa akin sometimes, the night prior, naka-arrange na po kung anong gawin ko the next day, yung mga ganyan. Tapos pagdating ko sa opisina, I'm focused already because gusto ko na gaytong araw matapos to lahat. And sometimes may iba, pag hindi nila ma-hit yung mga goals nila, kaya ito sila na-frustrate. And then sometimes, dyan yung feel nila minsan na parang, tama palang ba-burden na ako. Hindi katulad ng mga politiko na commission-oriented. Ay, ano ba nasasabi ko? Ba't commission-oriented? Pambira, oo. No comment. Okay, so pagka ganun, how do we balance? When do we tell ourselves na, pahinga ka na, kailangan na ng ano? Kasi di ba hangga't hindi nagkakasakit sa totoo lang, hangga't hindi nagkakasakit, hindi magpapahinga eh. Yes po. I think first thing talaga dyan, Kuya Angelo, is for you to dapat ma-acknowledge nyo sa sarili mo na things are not going well. And then that's time also po na better po i-ask nyo rin, you have to talk to your superior privately. And then usually kasi po yun nga kasi ngayon po, di ba, with the work-life balance, it's related about mental health. According po sa mga experts kasi ng WHO or World Health Organization, when you say mental health, they conceptualize it po as one, it's a state of well-being. So dapat yun, kailangan yung ma-assess. Number 2 is yung individual realizes his or her own abilities. Number 3 po, and they can cope with normal stresses in life. And number 4, they can work productively and fruitfully. And number 5 po, able to make a contribution to his or her community. Along those lines po, pag meron talagang mga concerns regarding those, that's the time po that it's best that they talk to their superior, and then if they're open po to seek for professional help, then well and good po, sir. There are some institutions po, sir, na meron din sila mga wellness hub. So usually pag based on assessment po ng mga in-house doctors nila that they need to rest, to relax, they are referred to a wellness hub. Yung mga wellness hub po, sir, they have options like aside from medicine, if they really need medicine, is meron po mga complementary medicine po yung tinatawag natin. Meron po mga acupuncture, meron po tayong mga meditations, meron pong mga supplements po such as mga postbiotic. There are good studies already that they can also improve rest and sleep po. Postbiotic ang binabanggit ho ninyo na makatutulong. Why? Yes po. How does it help provide the life-work balance situation, Dr. Chan? Usually kasi po with the work-life balance situation, number 1 talaga, ang one common concern namin, papansin usually for these types of personalities or mga persons po is, hirap sila matulog. And we all know that if you don't get enough sleep, usually ang recommendation po ng mga experts is 7 to 9 hours sleep. Pag hirap sila natutulog, like for us, usually, pag hindi tayo nakatulog na maayos, di ba po, gigising tayo na groggy, gigising tayo na parang mainitin ang ulo, hindi tayo makafocus. And we all know if you have good sleep, you feel energized, you can think clearly, and you can focus. And with that po, kasi may mga studies po sa postbiotic that it can help yung circadian rhythm natin. That
body processes natin na they are responsible for your sleep cycle, sir. Talagang na-achieve yung Yes. pag umaabot na siya stage 4 ng tulog, ha? Yes. So it boils down talaga sa pagpapahinga, ha? To achieve Best bagay. po, sir. Pagka sinabi mo kasing life work balance, dapat may eksaktong halimbawa nagtrabaho ka, may eksaktong pahinga din talaga ang katawan, no? Yes po, sir. I think po what we need to note din po, ang napapansin namin is that pag nabibigyan po kayo ng opportunity na mag-rest, or magpahinga po, you have to take that opportunity for rest. Kasi ang napapansin din namin, sir, pag kunwari off days, marami pong ginagawa pa na iba, baka may errands pa na iba. Sometimes po sa sobrang online games, instead na kunwari, di ba po, galing duty, tapos instead na, okay, we'll sleep. Nunod pa muna ng Netflix. Online games. Walang rest na nangyari. O wala tayong work-life balance. So dapat talaga din meron tayong disiplina sa sarili, ha? Yes po. I agree. Ang kawala, bakit yung mga kapitbahay natin ganun din naman? Mga Hapon, competitive din naman sila. Ang mga Singaporeans, di ba? So ibig mo sabihin, magkaiba yung disiplina natin pagdating sa pagpapahinga? I think po, sir, it's also how are tasks distributed po sa ibang countries, because meron po, number one po, may ibang countries na po, meron silang specific time lang for work. Tapos po, like we're 8 to 4, Monday to Thursday. So they have long weekends. So makarest sila. May ibang countries din po, sir, na after 5, no work-related questions na. Sa atin kasi minsan meron ibang mga companies or meron may iba na mga kakilala ko na even after 5, meron pa silang yung mga supervisors nila nagsisend pa ng work, or sometimes meron po mga work dinadala at home, so hindi din sila makapahinga. Sabagay, totoo. So it's more like that. Yes. Hindi, tsaka siguro compensation din, di ba? Yung iba, hindi na kailangan mag-overtime dahil mataas yung compensation nila, di ba? Yes. Natandaan ko tuloy doon sa isang network na pinanggalingan ko, madaling araw, tatawagan ka ng mga boss mo. Ang itatanong lang sa'yo, anong headline? Anong headline bukas? Di ba? Makakatulog ka ng mga bandang alas 10, gigisingin ka ng mga alas 2. Tatanungin ka lang kung anong headline. Kaya mahirap talaga, ha? Anyway, so ang importante sa ating mga kababayan para ma-achieve ang mas magandang life-work balance ay magpahinga na, di ba? Yes, disiplina para magsabi sa ating sarili na magpahinga na. Yan. Yes, At para ma-achieve ang magandang pagpapahinga, sinasabi po ni Dr. Sean, gumamit po tayo ng mga postbiotic supplements. Ayan, Yes, hindi po. na, Additional po. Just a take note po with the since kasi po like yung there are supplements, so sometimes it's a case-to-case basis po, sir. So it's best also that you have to observe ano po effect sa inyo. Hindi, tsaka kumonsulta sa mga dalubhasa. Yes. Kumonsulta kay Sir Yes, Dr. Okay. Doc, thank you for joining us. Thank you for joining us ngayong umaga, and thank you for educating us about Suriname. Akala ko kanina pangalan ito ng bulaklak o kung ng pero yun pala pangalan lang din ng isang French, French name to. Ayan, okay. Si Dr. Sean na lang para mas madali i-pronounce. Yes, po. Mas madali. Dr. Sean, maraming salamat. Thank you for joining us. Magandang umaga. Thank you po. Si Magandang umaga po. Dr. Sean Española, isa pong family physician. Maganda umaga, Pilipinas! Ayan, ang hirap nga naman bigkasin, Oo. Wawa yung mga bata, ganun, di ba? Na binibigyan ng pagkahaba-habang pangalan. Maria Consolacion, Gertrudes, De Aurora, yan. yung yellow pad mo, di ba, susulatan. Aba, bago ka makasagot mga tatlong linya na, pangalan pa lang 'yun, Oo. Kaya pagdating mo sa submission, lagi kang kulelat, Pero wala kasing restriction sa Dapat mayroong batas tayo na nagbabawal sa pagkahaba-habang pangalan, di ba? Oo. Baka nga pwede, na lang A. Yan, P. Yan. Hindi na lang muna sila, katamaran naman yan. Maganda umaga, Pilipinas!
57 makalipas ang alas 4 na umaga. Oy, teka nga pala ha, baka makalimutan ho ninyo yung inaalok ko sa atin ng Westchester Realty na pinakamurang ready for occupancy unit sa buong housing industry ngayon with easiest term. About 5% naman down payment, pwede pang gives. Yun po yung mga proyekto ng Westchester Realty na si Vera Bacolor, si Vera Mabalacat at saka sa Mira. Makipag-ugnayan po kayo sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Weekend, ano? Mag-weekend po. Pwede ho kayo magdumalaw doon, ano, para makita ho ninyo yung mga available na mga units, ano. Nasa loob ho niyan ang City Hall, ang department store, eskwelahan, simbahan at iba pa hong mga amenities. Kaya hindi nyo na kinakailangang lumayo at napakalapit pa sa Clark Economic Zone at Clark Tourism Economic Zone. Ayan, ha? O kaya wala na kayong itatakbo pang malayo kung kayo bibiyahe o kaya magtatrabaho. O, at saka kagandahan pa ho nito, kung ngayon ho kayo magpapareserve, may chance pa kayong manalo ng trip for two sa anumang Asian destination na tatamaan po ng inyong lucky dart. Pwede kayong pumunta ng libre ng Japan, Taiwan, Singapore, Hong Kong o Thailand. Bagandang umaga sa mga Pilipino dyan sa Thailand, ha? O kung hindi pa rin kayo sinuwerte, tuloy pa rin ho yung Premier e-bike at aircon promo ng Westchester Realty. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. 2 minuto na lamang, alas 5 na ng umaga. Sa alas 5 ng umaga. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Merong lugar ngayon nakakaranas pa rin ng malakas sa pagulan, ano ha? Kasama na natin si Grace Castañeda ng Pag-asa. Grace, good morning. Yes, good morning din po Sir Angel at sa ating mga taga-subaybay. Kanina nga pong alas 3 yung low pressure area na minomonitor natin noong mga nakaraang araw pa ay huli pong namataan sa layong 135 kilometers west-southwest ng Calapan City, Oriental, Mindoro. At nananatili pong mababa yung chance nito na maging bagyo or hindi po natin inaalis yung possibility na ito po ay mabuo at isang maging ganap na bagyo. Samantala, ito rin pong LPA na po nito ay nagiging mataas pa rin po yung idudulot nito ng mga pag-ulan. Mataas pa rin po yung chance ng mga pag-ulan sa Northern Palawan at sa Occidental Mindoro. Samantala, yung trough naman po nito or yung extension ng LPA na ito, magdudulot din po ng mataas na chance ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Western Visayas at nalalabing bahagi pa po ng Mimaropa. So, pag-ingat po para sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, meron din po tayong isa pang LPA na minomonitor na namataan natin kaninang alas 2 ng madaling araw sa layong 880 kilometers east of Eastern Visayas. At sa kasalukuyan po ay wala pa itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. And also yung southwest monsoon o habagat naman po, magdudulot din ng mataas na chance ng mga pag-ulan sa Mindanao maging sa nalalabing bahagi pa ng Visayas. So muli po, pag-iingat para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa kasalukuyan po, wala tayong nakataas na gale warning, ngunit iba yung pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan na maglalayag sa kanlurang bahagi ng ating bansa kung saan magiging katamtaman hanggang sa maalam pa rin po ilagay ng ating karagatan. At yan po muna. Grace, yes po. Yung pangalawang LPA, malaki ba ang chance maging bagyo ito? Continuous monitoring din po tayo dito sa LPA okay. na po nito at hindi rin po natin inaalis yung possibility na ito po ay mabuo or maging isang bagyo. At nakikita din po natin posible po itong lumapit dito sa may Visayas, Southern and Central Luzon area sa mga susunod po na araw kung saan in-expect po natin ngayon maging sa mga susunod pa pong araw is magiging mataas pa rin po yung chance ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Oo, pero ano to, pwede rin siyang sumanib dito sa isa pang LPA? Hindi na. Hindi na. Atin pong latest analysis no, hindi po natin nakikita na magme-merge. Opo. Ito pong LPA sa kanluran nakita po natin possible mag-move away po siya dito na sa ating landmass. Samantala, ito naman pong LPA po sa may east ng Visayas ngayon. Sa latest po natin na analysis is posible pong dito naman po siya tatahak sa may silangan po ng ating bansa dito sa may karagatan silangan po ng ating bansa. Pero weekend magiging maulan pa rin, ano? Yes po, by weekend po malaking bahagi pa rin po ng ating bansa yung makakaranas pa rin po ng mga pag-ulan. Okay. Grace, maraming salamat ha. Magandang umaga.
Maraming salamat din po at mag-ingat po tayo. Salamat po. Si Grace Castañeda mula po sa Pag-asa. Ayan, i-ready na ho natin yung ating mga emergency kits at doon ho sa ating mga kababayan na nasa mga critical areas, doon sa mga flood-prone areas. Huwag na ho natin hintayin pang tumaas yung tubig baha. Preemptive evacuation na. Huwag ho natin kalimutan, lagyan po ng family alcohol ang ating mga emergency kit. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay po yan sa mga emergency kits at sa ating household use. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improval cologne. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na gamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol, parang DCRH po yan, subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ganda umaga, Pilipinas! Ang malakas sticker ay nasa harap ng MBC Building, Soto Street, CCP Complex dito po sa Pasay City. Doon sa mga nakikinig ng mga taxi. Doon na, maalam nyo, kayo makadali ho ng premyo mula po sa ating promo master na si Sherwin Alparo. Ayan, hanapin po ninyo si Boss Sherwin dito po sa harap ng MBC Building, Soto Street, CCP Complex, Pasay City. Senator Sherwin Gatchalian nagdagdag ng security dahil sa banta daw sa kanyang buhay dahil naman sa Pogo investigation. Detalye na balita mula kay Raymond at Pasares 28. Raymond. Aminado si Senador Sherwin Gatchalian na hindi na nito magagawa ang dating ginagawa na maaari siyang lumakad mag-isa. Ito'y kasunod ng kanyang paghingi ng tulong sa Pasay Police dahil sa banta sa kanyang buhay simula nang mag-imbestiga sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ayon kay Gatchalian, hindi na niya magagawa ang paglalabas ng mag-isa dahil sa ngayon ay kailangan niyang laging may kasama. Nagdagdag din ito ng mga security matapos matanggap ang impormasyon na may patong sila sa ulo ni Senator Risa Hontiveros mula kay Mayor Alice Go dahil sa pag-iimbestiga sa Pogo. Nagpasalamat din ito kay Senate President Francis Chis Escudero sa maagap nitong pagtugon sa kahilingang karagdagang seguridad. Ipinaubaya naman na ni Gatchalian sa PNP ang pag-iimbestiga kasunod ng mga kumakalat sa social media na may patong silang tig 5 milyong piso ni Senador Risa Hontiveros dahil sa pag-iimbestiga sa mga Pogo. Ito si RH28 Raymond Advaz nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond. Hinamo naman ni Senator Amy Marcos ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR patunayang istrikto ang kanilang mga regulasyon kontra Pogo. Ayon kay Senator Amy, noong isang taon pa niya tinatanong ang PAGCOR kung bakit itinutuloy pa rin nila ang Pogo operations sa kabila ng pagkakasangkot nito sa iba't ibang krimen gaya ng kidnapping at human trafficking. Sagot naman umano ng mga ito kay Senator Marcos, meron silang mga bagong patakaran at safeguards para sa mga offshore gaming operators. Pero hanggang ngayon na niya, hindi naman maipaliwanag at mapatunayan ng PAGCOR na mas mahigpit na ang kanilang mga patakaran laban sa mga offshore gaming operators. Ipinunto pa ni Senator Marcos na patuloy pa rin ang nagiging pugad, bagsakan ng mga kriminal at sindikato ang mga iligal na Pogo. Illegal nga po, paano natin hahabulin kung illegal? Ano trabaho ng pulis yun? Dinidiin ang mababatas sa kumpara sa sakit sa ulong dulot ng Pogo, kakarampot naman ang kinikita ng pamahalaan. Umapila rin si Senator Marcos na itigil muna ang mga Pogo operations upang makapagbalangkas ang PAGCOR ng malinaw na polisiya para dito. Opinion ko at suggestion ko, panawagan ko sa PAGCOR ay hintuin muna lahat ng Pogo sa ngayon. Pagkat mula pa nung nakaraang taon, talagang sinasabi ko na sa kanila, ano ba, bakit ba itinutuloy pa rin ang Pogo? Ang sagot naman ng PAGCOR, kasi meron kaming bagong patakaran, may bagong procedure, may mga safeguards. Kung talagang meron, sabi ko, ipaliwanag ninyo. Pero hanggang ngayon, wala pong paliwanag, wala pong pagpapatunay na talagang mas mahigpit na talagang kaya-kaya na nilang alamin kung sino-sino na pumapasok. Dahil nakikita natin mga kriminal na at mga sindikato ang pumapasok. Si Senator Amy Marcos, 9 na minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. Kumakalat ngayon online ang ulat na inatake umano sa stroke o inatake daw na dali daw ng stroke si Chinese President Xi Jinping. Agad daw na itong pinabulaanan ng ilan at iginit na miscaption lamang ang kumakalat na post.
Mali rin daw ang impormasyon na manoy nagmula sa ang mga litratong ito ni President Sin ito lamang Hulyo. Ayon sa Reuters, ang naturang litrato ay nagmula sa Associated Press na kuha sa ginanap na National People's Congress noong March 2024. Sa ngayon ay wala pang opisyal na ulat o pahayag na inatake nga ng stroke ang Pangulo ng China. Wala po, fake news daw po yan dahil mismong yung mga kaibigan natin sa Taiwan ang nagsasabi, ala namang ganyang balita, kung meron man, di una kami makakaalam. Patay ang higit sa 6 na individual at daan-daan naman ang sugatan sa nangyaring kilos protesta ng mga estudyante sa Bangladesh. Naka-nationwide shutdown ngayon ang Bangladesh, lalong-lalo na sa capital nitong Dhaka. Nagugat ang kilos protesta ng mga mag-aaral sa panawagang ibasura ang 30% reservation sa mga trabaho sa gobyerno para sa nila'y naglilimita sa oportunidad sa edukasyon at paggawa. Dahil sa mainit na tensyon sa pagitan ng pulisya at mga relista, pansamantala munang isinara ang social media. Pinutol ng mga otoridad ang mobile internet service ng naturang bansa kahapon. Tiniyak naman ni Sunaid Ahmed Palakka, Junior Information Technology Minister, agarang ibabalik ang mobile internet connection ng bansa oras na humupa na ang tensyon. Lumagda naman sa isang kasunduan sina Henry C. Jr. at Data Lake Incorporated kasama ang Comclark Network and Technology Incorporated of Pampanga o converge sa paglulunsad ng internet na aabot sa lahat ng sulok ng bansa. Magaling ha? Ayon kay Anthony Almeda ng Data Lake Incorporated, lain itong makapagbigay ng internet service sa buong bansa, partikular sa mga malalayong lugar na karaniwang hindi naaabot ng signal connection. Magbibigay ng fiber optic-based internet connectivity ang Converge sa lahat ng aabutin ng kanilang serbisyo, habang gagamitin naman ang Starlink ng Data Lake bilang backup service at primary connection sa mga natitirang liblib na mga lugar. Sa showbiz muna tayo, si Jeneline Mercado. Itinangging lilipat daw po ito ng network. Detalye ng balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Nag-expire na pala ang kontrata ni Jeneline Mercado sa GMA7 at ngayon ay inaayos na raw ang renewal. Tiniyak ng aktres na mananatili siyang kapuso hanggat gusto raw siya ng kanyang mother studio. Itinatanggi ni Jeneline ang kumalat na balitang nakikipag-negotiate siya sa ABS-CBN. Wala raw ganong offer at hindi rin daw niya inalok ang sarili na lumipat sa naturang network. Narito ang bahagi ng pahayag pa ni Jeneline Mercado. Kapuso pa rin. Meron pa rin mga ninego, pero mabilis na lang po yan. So we're just waiting for the contract. Pero happy pa rin naman na maging kapuso. Iyan ang pahayag ni Jeneline Mercado nang nakapanayam namin sa pag-launch sa kanya bilang bagong brand ambassador ng Beauty Derm. Sa ngayon ay balaraw muna siya sa ipinapatayo nilang bahay ni Dennis Trillo at may na-put up na rin daw silang film production na pinaghahandaan na rin daw nila ang first project na ipuproduce ng naturang produksyon. Ito po si Gorgie Rula ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Oy, Jeneline, ha? Baka gusto nilang bumili dito sa St. Monique Ballet, ha? Diyan po ito sa Barangay Pantok sa Binangonan, Rizal. Lapit na ng launching, ano ha? Lapit ang launching ng St. Monique Ballet. Diyan po sa Barangay Pantok, Binangonan, Rizal. Makipag-ugnayan po kayo sa 0917-719-7908. Ang ground launch nga po ay July 27. Pwede po ninyo itong ma-avail sa pamamagitan po ng Pag-ibig, Pag-ibig Housing Loan, ano? At doon ho sa mga bibili, lalong-lalo sa ground launch, matik. Meron ho kayong makukuha ding bagong e-bike. Bakit ho ninyo? Nagkabahay ka na, may e-bike ka pa? Oo. Kaya ano pang iniintay ho ninyo? Makipag-ugnayan po sa lalong madaling panahon sa 0917-719-7908 para po makahabol ho kayo dito sa ground launch July 27 ng St. Monique Ballet. Kaganda nito, paglabas mo ng bahay, di ba? Nature na kaagad ang sasalubong sa kayo. Ito pa rin ang pangarap magkaroon ng sariling bahay sa prasyong abot kaya. Malapit ka pa sa nature. Maganda umaga, Pilipinas! Ulitin lang natin ha, doon ho sa mga nag-aabang, ang malakas stickering promo natin ay nasa harap ng Embassy Building, Soto Street, CCP Complex, Pasay City.
Opisyal nang naupo si Senator Sani Angara bilang kalihim ng Department of Education. Pinalitan si Vice President Sara Duterte. Ito'y makarang turnover ni Duterte ang kanyang pwesto kay Sani Angara sa isang seremonya ginanap sa DepEd Complex, Pasig City. Sa ginanap na seremonya, ipinasa ni BP Sara kay Sani ang selyo at bandila ng ahensya. Bago ito, nilibot muna ni Vice Presidente si Angara sa tanggapan ng DepEd. Sa kanyang talumpati, sinabi naman ni Secretary Angara, itutuloy niyang nasimula ni BP Inday na nag-resign sa DepEd noong June 19 at nagkabisa naman ngayong araw. Kahapon, formal ding nag-resign bilang miyembro ng Senado si Angara matapos ang 11 taong paglilingkod bilang senador. Matatapos na sana ikalawang termino nito sa Senado sa 2025. Rerouting plan sa 6 na direksyon sa Commonwealth Avenue inilabas ng QCLGU para sa mga motorista para po naman sa Lunes, araw ng SONA. Detalye ng balita mula kay Bal Gonzales sa RH5. Bal, good morning. Good morning, Kuya Angel. Inilatag na nga ng Quezon City Government ang mga alternatibong ruta para sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni PBBM na susundin ng mga motoristang dumaraan sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Lunes. Sa bawat 6 na panggagalingan ng mga sasakyan, pribado man o pampubliko, ay mayroon ng detalyadong direksyon na susundin. Kabilang sa mga maapektuhan ay ang mga manggagaling ng northbound o sa Quezon Memorial Circle patungo ng Fairview, mula Commonwealth IBP Road patungo ng Marikina at San Mateo Road, ang mga manggagaling ng bagong silangan patungo ng Commonwealth, mula naman sa bagong silangan Tulitex, Commonwealth patungo ng Doña Carmen, at ang mga manggagaling ng Marikina, San Mateo patungo ng Commonwealth, maging ang Marikina, San Mateo, Tulitex. Magbubukas din ng 2 zipper lane mula Doña Carmen patungo ng House of Representatives at maging sa Elliptical Road sa bahagi ng Philcoa. Ayon sa Quezon City Traffic and Transport Management Division, alas 8 pa lamang ng umaga sa Lunes ay isasara na sa mga pampublikong sasakyan ng Batasan IBP Road bilang bahagi ng mga hakbang sa seguridad. Para sa mga motorista naman na regular na dumaraan sa Commonwealth Avenue, ang rerouting plan ay makikita sa FB page ng Quezon City Government. Ito si Val Gonzales, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Bal. Maganda umaga, Pilipinas! Ang Deputy Data Protection Officer ng Globe Telecom, si Miguel Pareja, kasama na natin. Sir Miguel, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Oo. Alam mo, di ba nagkaroon na tayo ng SIM card registration, ano? Umaasa tayo na mababawasan yung mga text scam, yung mga kalokohan gamit ang mga mobile devices natin. Bakit ang dami pa ring mga scam at saka yung mga spam na tinatanggap natin? May mga ginagawa bang hakbang pa ang Globe at iba pang mga telco? Ngayon po kasi nagiging maparaan na yung mga scammers natin. So kung dati sa mga traditional lang na text messages nila ginagawa, ngayon marami na kasi 'di ba mga messaging apps, may mga Viber, may mga Messenger, WhatsApp. Doon na nila pinapadala ngayon yung mga scam, pati mga spam na messages. Kaya yung mga messages na yun hindi na dumadaan sa Globe kaya kanino mang telco. Kaya hindi na natin siya ngayon nasasala. Ngayon at least ngayon pa lang hindi pa natin nasasala. Pero yun nga, gumagawa na tayo ng mga paraan, nakikipagtrabaho tayo sa gobyerno at sa iba pa nating mga partners para mapagsa natin itong mga pangyayari. Ang gagaling nila, Miguel, ha? Mantakin mo, kopyang-kopya nila yung logo ko minsan ng mga establishment na kanilang ginagaya. Di ba? Oo nga po. Kasi yun, parang may mga illegal sila na mga makina na nakakagawa ng, kaya nagagaya nila yung mga, kunwari si Globe yung nagiging tender o kaya yung mga brands na alam mo yung inaano na talaga natin, yung kung sino yung pinagkakatiwalaan na natin ng brand, nagagaya na nila at nakakapangloko na sila gamit yung mga brand na yun. Hindi, tsaka yung AI, pati nga boses ko minsan nagagaya na pag tinawagan mo, akala mo yung kausap mo, yung pala nahack yung kanyang linya. Di ba? Ang lulupit talaga nito. So, ayun, siguro doon na lang tayo sa prevention. Paano natin may iwasan to? Sa ngayon po,
pag nakaka-receive kayo ng mga mensahe tulad sa Globe, hindi na po dumadaan sa network namin or hindi na namin pinapayagan mag-send ng mga text messages na may gamit na link. So, kung may na-receive pa rin ng mga tao na messages na may link, ibig sabihin nun, hindi po nanggagaling kay Globe yun. Nanggagaling po ito, malamang sa malamang galing na po ito sa mga scammer. So, gusto po namin sabihin sa mga tao na maging alerto at maging mausisa sa mga mga nakukuha nilang mga mensahe, kahit ba galing ito sa mga pinagkakatiwalaan nilang mga sender ID tulad na lang ng Globe. Halimbawa, nabuksan mo, di ba, talaga naman mag-a-appear yun. Huwag mo lang i-click yung link. Oo, yun din. Ganun. So, kung may natisig ka na nga, huwag kang mabilis na maniniwala at para sigurado na lang, wag na natin ibubuksan yung or i-click yung mga links na yun. Parang kahapon nakatanggap ako, please claim, galing sa Palawan daw. Palawan, gano'n, Pagkatapos sabi niya, please claim your item, please claim from Palawan, ganito, item, tapos merong pang mga code na ibinibigay, to access, click this link. Ayan. Doon muna kaagad magdududa. Unang-una sabi ko, sino namang loko-loko magpapadala sa akin sa Palawan? Wala naman ako nababalita ang magpapadala sa akin, di ba? Pangalawa, wala kang inaasahan, di ba? Pero yung iba, syempre, may nagpadala sa akin. Tingnan natin, baka ano yun, di ba? So, yun, pagka ganun, wala kang inaasahan, merong link, chances are scam yan. Opo, di ba marami, at alam ko, ako nakaka-receive din ako yung mga galing sa PhilPost, wala naman akong dala or wala naman akong inaasahang magpapadala sa akin. So, dapat pag mga ganun, maging mabusisi nga tayo para hindi na tayo maloko. Ayun ha. Tapos, meron pa kuminsan mga picture, hindi ikaw ito. Diba? Pag ganun na alam ho ninyong kalokohan, huwag nyo na hong patulan. Ano yung spoofing? Yung spoofing, yun nga yung parang sinabi namin kanina na may yung mga scammer, pati scammer ngayon, imbis na may mga numbers o yung mga kunwari mga 0917, 0916, di ba dati doon yung mga ginagamit nila para magpadala ng messages. Yung spoofing ngayon ay yun nga, ginagamit na nila yung pangalan ng Globe, pangalan ng mga trusted nyo na mga brands para magloko sa atin. So, pwede yan Globe, pwedeng mga bangko, pwedeng yung mga pinagbibilan nyo ng mga gamit, pwedeng sabi mo nga yung Palawan, PhilPost, mga LBC, yun lahat nagagamit na nila panloko ngayon. Pero there's no way for us to protect ourselves laban dito sa mga scammer na ito, bukod lang doon sa huwag mag-click. Meron ba tayong meron bang app na pwedeng gamitin para at least masasala mo yung mga pumapasok? Ito, wala pa kasi nga ito ay isang global threat siya. So parang ang buong mundo nakakaranas ito ngayon. So ngayon, sabi nga namin kanina, ang Globe ay nakikipag-ugnayan sa ating gobyerno at sa iba pa nating partners para mabigyan natin ng solusyon upang mapuksa itong mga manlolokong ito. Sino katuwang nyo dito sa kampanyang ito, Miguel? Ngayon, marami tayong katrabaho sa NBI at sa mga PNP at may mga iba pa tayong mga private na partners para bigyan natin ng solusyon ito. Kasi bagay may nahuhuli ng NBI, Opo. Marami pong nagiging mga partnership or maraming tulong ang nabibigay sa amin ng NBI at ng iba pang ahensya ng gobyerno upang mapuksa upang tulungan ng Globe at ng iba pang mga telco para puksain itong mga scammers at mga spam na nakukuha natin. Di ba recently may mga nahuling Nigerian yata? Diba? Na gumagamit din ako ano-anong mga device. For sure, may mga kasabot na mga Pinoy yun Diba? Yun ako kasi yung makinarya na ginagamit nila ngayon upang mang-spoofing o kaya upang magamit yung mga pangalan ng mga, kunwari, pangalan ni Globe o kaya yung mga brands na pinagkakatiwalaan natin. May mga ginagamit sila makinarya na galing pa sa abroad o kaya minsan parte-parte silang dinadala dito upang dito nila buuin tapos yun yung ginagamit nila panloko. Ayan. Basta simple lang yun, Mike, Miguel, Basta't may dumating na message wala ka namang inaasahan premyo, wala ka namang isahang panala, merong link, huwag mo nang patulan.
Di ba? Opo, maging abusisi po tayo dun sa mga i-receive natin ng mga text na ganyan. Ngayon, kung mayroon mang ipapadala sa iyo, halimbawa sa isang, ang tawag dito, halimbawa Palawan, yung mga financial group na katulad nun, usually merong eksaktong amount na ano to, para malaman mo kung ano yung i-claim mo. Pag walang ganong amount, magduda ka na kaagad. Di ba? Chances are meron lang gumigimik sa iyo, may gustong lumulong ko sa iyo at makuha yung data mo. Okay. Sir Miguel, maraming salamat ha. Magandang umaga. Thank you. Ang umaga po. Salamat. So, ang pag-iingat ho talaga ay nasa bawat isa ho sa atin. Ano ha? Huwag maghangad ng kagitna nang hindi tayo mawawala ng sansalok. Diba? Ang maghangad ng kagitna, naghangad ng kagitna, sansalok ang mawawala. Ayan ha? Ingat ho tayo ha? Anyway, proteksyonan natin ating sarili ha. Si Miguel Pareja, ang Deputy Data Protection Officer ng Globe Telecom. Maganda umaga, Pilipinas! 25 na makalipas sa alas 5 ng umaga. Maganda umaga, Pilipinas! 29 makalipas sa alas 5 ng umaga. Ate, magkano ang tangerine chocolate? Hindi ko alam. I-text ninyo ang 0919-095-5935. Doon ninyo alamin. Ano bang tangerine chocolate? Ito po ay produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po, itinanim sa ilalim ng mga nyugan at ngayon po ay nagpo-produce na sila ng dekalidad na kakao beans. Kaya dati umaasa sila sa kopra, ngayon po ay mga MSMEs na ho sila. Dahil nagpo-produce na ho sila ng tangerine chocolate. Yan po ang brand ng chocolate product ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Available sa 0919-095-5935. Meron mong mahigit na 10 variants ang tangerine chocolate. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ayan, no? Sabi nga ho ni Dr. Helen Tan, sino magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya pagka tinatangkilik po natin ang produktong gawa po ng mga magsasaka, pinalalakas po natin ang ating ekonomiya, pinalalakas pa po natin ang loob ng ating mga magsasaka. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Maganda umaga, Pilipinas! Ito, may matinding malasakit din po sa mga magsasaka. Si dating mayor, kasi nung mayor siya, nakita niya yung benepisyo talaga ng irigasyon. Si Engineer Eduardo Eddie Guillen, ang administrador po ng National Irrigation Administration. Admin, magandang umaga po sa inyo, Mayor. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga po sa atin lahat. Naimbag na bigat. Number one, kanina kasi may binabanggit ako, yung dun sa Negros ba yun? Almost 75% na ang 79% na ang completion. Ilang katulad nitong project ang matatapos ngayong taon, Mayor, Admin? Well, actually ito po yung pinakamalaki, sir, pero beginning po next year may mga ibibid po kaming malalaking projects po, katulad ng sa may Tumawini, itong Tumawini Isabela natin. Malaki rin po to, at dito ho sa may Visayas, yung sa kabila, yung Panay River Basin, ibid na rin po natin yun, mas malaki pati yung Panay River Basin kaysa dito sa Halaor. In fact, inaasahan niya namin yung sa design namin, pwede siyang mag-augment ng tubig dito sa Halaor Dam through yung Trans-Basin Tunnel na tinatawag. At ang malaking pakinabang po dito, sir, yung mga flood control component niya. Kasi malaki yung holding capacity niya. Sabi nga area, marami rin po mga projects po na gagawin po. Sabi nga ng Presidente, di ba, bakit ba tinatapo natin yung tubig pagka bumabaha? Pwede naman natin itong i-manage, At nang sa gayon, ma-retain at pamahagi sa mga sakahan. Di ba? So, ito ngayon yung direksyon. Tama po yun, sir. Yung idea ng Presidente na yun, yung kanyang Build Better More na program na yung nilalagyan niya yung flood control ng highways, lalagyan niya ng economic component para maging sustainable yung project. Marami pong makikinabang. Isa sa mga tinapuso ninyo na pagkatagal-tagal bago ho natapos ay yung Malmar Irrigation Project sa Maguindanao, di ba? Kumusta na ho ito? Completely done? Tapos na yung proyekto? Opo, sir. At ang totoo niyan, sinimulan na namin yung sunod na naman na phase kasi napakaluwang hunong area na ito, sir. In fact, ito ay nakikita namin na pwede namin pagtulungan ng DPWH. Dapat sila ang nagko-construct ng pinakadike. Yung parang, kasi flood control po yun, yung pinakadike niya. Tapos kami dapat ang naglalagay lang ng
irrigation canal sa taas ng dike. So, itong mga magandang ang maganda po kasi dito sa naging konsepto na ito, malaki po matitipid natin sa ating budget, ano? At again, instead na ang mindset ng DP ay itapon yung tubig, ngayon talagang iniipon natin. So ito yung game changer po sa agriculture bilang bilang engineer at bilang ni administrator. Ito po yung nakikita natin na game changer na ng ating Philippine agriculture. Oo. Umapaw ho kasi yung, kaya ko natanong yun, umapaw yung Pagalungan River, Kaya nga daming flooded area ngayon dyan sa bandang Maguindanao. Kumusta ho yung, irrigation system, yung tinayong Malmar? Okay naman po yung ating area po. Yan nga po ang kagandahan. Ulit-ulit ko pong sinasabi, sir. Kung meron lang tayong mga high dams upstream of that river, na mimitigate po natin yung effect sana ng flooding. So, ito naman po yung ating ginagawa ngayon. Ang maganda po sa atin sa National Irrigation, meron na po tayo yung tinatawag na Design and Build Manual. Okay. So, in average, mula ho sa pagpaplano hanggang sa completion ng project, makatipid ka ng around 3 years po dyan. So, mas mabilis po yung implementation ng projects ngayon. Tsaka yung target po namin sa ating, ang prinsipyo namin sa NIA ngayon, pag yung mga large project na, hindi lang AAA, kundi quadruple A contractors ang kukunin natin para mas quality at mas mabilis yung mga paggawa. Okay. Ang isa pang kagandahang component kasi ng project ko ninyo na naipaliwanag nyo na, yung mga area na yan na inyong ini-irrigate, popondohan din ninyo yung pagtatanim ng palay tapos buyback, di ba? Ganun yung objective ninyo? Meron pong project ngayon po ang ating gobyerno, yung contract farming, ginagawa natin sa NIA at gusto pong i-expand yan ng ating Pangulo at ng Kongreso. Dahil nakita nila Speaker Romualdez, sabi niya, ito yung magandang project, ganun din ang ating Pangulo. So asahan po natin, sir, yung susunod na budget namin dyan, mas malaki. At ang maganda doon sa konsepto namin, yung perang nagagamit dyan, napapaikot-ikot natin hindi ho nawawala. Okay. So, yun po ang kagandahan. Pero sinong namimili ng palay? Kasi hindi naman mandate ng NIA na mamili ng palay. Sino ho namimili ng palay doon ho sa mga paluluwalan ho ninyo? Magkakaroon po kami dito po, sir, sa ating konsepto ngayon. Itong ating mga Irrigators Association muna, ito yung mga partners natin. Pero itong susunod po na konsepto natin, yung pag-scale up po natin dito, kasama ho natin diyan ang NFA. Meron po kami usapan nila Secretary Laurel po, yung convergence namin. So, bibili na sa ating mga farmers itong NFA, bibili itong Kadiwa, yung pondo ng Kadiwa. Pinakausap na rin po natin yung ibang government agencies like DILG, yung requirement ng BJMP. So, gusto kasi ng ating Pangulo ay yung tinatawag na whole of government approach muna. Pero ultimately, dapat lahat ng stakeholders po, including the private sector, ay kasama po dito. So eventually, kaya ko ito tinatanong, sabi nila yung 29 pesos na bigas, pang sona lang yan ang sinasabi ho ninyo, pag naisakatuparan ho ito at nakumpleto yung chain, realistic, yung 29 pesos per kilo na bigas. Totoo po yan, sir. Actually, ngayong araw na ito po, merong inaugurate ang ating Pangulo na rice processing system. Ito po, pondo na ito ay galing po ito sa PhilMec. Ito po yung gilingan. Meron po, kompleto po siya, sir. Meron gilingan siya, may dryer, at talagang fully automated ito. Pero ito po ay ibinigay sa cooperative ng ating mga farmers. Saan yan? Sir? Saan yan, admin? Dito po sa Ilocos Norte, sir. Pero ang project na ito po ay buong Pilipinas pong ginagawa ito, sir. So, ang kagandahan ho nito ngayon, yung sinasabi ng ating Pangulo na dapat makapture ng mga farmers natin whole value chain ng rice production. Kasi hindi na lamang siya magtatapos doon sa pagbebenta ng palay, which is alam naman natin, ilang beses ko na po na-explain sa inyo, may kita ng around 50,000 pesos yung ating mga farmers doon sa 20 pesos. Kung meron silang sariling rice processing system, so mabebenta nila ng bigas ito, pagbenta nila ng 29, may additional pa rin 9 pesos ito po ang katuparan doon sa kagustuhan ng ating Pangulo, mapababa yung presyo ng bigas at the same time,
kikita ang ating mga magsasaka. Kaya nga, at least ngayon, nakikita natin yung direksyon na yung 29 pesos per kilo na ginagawa ngayon ng kadiwa, although alam natin limitado pa, ay magtutuloy-tuloy kapag naisakatuparan ho itong mga programa na inyong binabanggit. So far sa ngayon, ilang area na ho ang inyong na-irrigate as we speak? Well, out of the yung National Irrigation Master Plan natin na 3.2 million hectares, ang under po ng NIA dyan, sir, is 1.5 million. Ano po? Okay. Pero may mga private sector at other government agencies na 500,000. So, out of the 3.2, meron na tayong 2 million hectares na irrigated. Okay. Pero, sa aking estimate po kasi, sir, kailangan pa natin ng additional na around 700,000 hectares para tayo maging rice sufficient. Alam naman natin matagal pang gawin yon, ano? So ang gagawin po ng NIA ngayon para malaki po ang makover natin kaagad, papalitan po natin yung cropping calendar para instead na 1.6 yung tinatawag natin cropping intensity natin sa isang taon, magawa man lang natin mahigit 2. Ano? So malaki na po ang madadagdag doon sa ating rice production na area nang kahit na wala pang additional na constructed irrigation facilities. Baguhin lang yung cropping calendar. Okay. Gawin natin 2 cropping sa isang dry season. Malaking iaangat po ng production natin. Okay. Admin, ito naman, Yes, interest din ho naming mga magniniyog. Darating bang panahon, pati yung mga nyuga namin po pwede na mabigyan din ng share doon sa irrigation? Ay, alam nyo, ang national irrigation, hindi naman siya national rice irrigation. Ano po? National irrigation po kami. In fact, kaya ako nabanggit kanina yung National Irrigation Master Plan, ang kinonsider lamang po nila doon is yung 3% slope. Ako po bilang administrator, nagpagawa ako kaagad ng yung tinawag ko naman na Regional Irrigation Master Plan. At dahil nga sabi ko, hindi naman kami National Rice Irrigation, pinakonsider ko po yung up to 30% slope. Kasi paano naman yung mga kapatid natin nasa upland communities? Paano naman yung mga kapatid natin na nagtatanim ng high value crops, halimbawa katulad ng nyog, pwede ka naman kasing mag-intercropping sa nyog Correct. Nabanggit yung ako kanina, yung kakao. So hindi ko masasayang. Mas malaki pa ang ROI natin pag ginawa natin, in-irrigate natin yung mga high value crops. Totoo. Tsaka mga tubuhan natin, kaya ang bababa ng yield ng ating mga sugarcane dahil kulang din po sa tubig, kulang sa patubig. Sa ibang bansa, talaga makikita mo, nasa gilid ng irrigation yung kanilang mga mga tubuhan. So, you're saying, eventually, pagka marami na yung tubig na naimbak natin, kaysa nga naman mapunta sa mga flooded areas, maipon natin, pati ho yung mga high value crops bukod ho sa palay at saka sa mais, mai-irrigate na rin. Ang question ho nila... ang maganda po ngayon, sir, may add ko lang. Ang maganda po ngayon, ginawa siyang priority ng ating Pangulo. At nakita ko bilang laging nakikipag-meeting sa kanya, very sincere po siya dito. In fact, yung kasabihan niya, put your money where your mouth is, talagang nilalagyan niya ng pondo. Nakita niyo naman yung budget ng NIA. Halos na doble na siya, dinoble nga ng Kongreso pero nagkulang ng binalik lang kasi ng ng Senado. I hope this year makita ng Senate din yung kahalagahan po ng irrigation facilities at magtulong po silang dalawang lower and itong upper house. So yung realization ho na binabanggit nating pag-irrigate ng mga high value crop, kailan kaya mangyayari yun, Admin? Sir, ginagawa na ho natin. In fact, di ba nagbigay ng Congress sila Speaker Romualdez ang additional na budget sa NIA for solar pump irrigation. So marami na ho kaming tinatayo mga irrigation facilities natin outside doon sa National Irrigation Master Plan. Okay. So, makikita nyo, sir, by third quarter of this year, makita nyo yung mga turnover namin. Napakarami po niyan. Sige, abangan namin yan, Admin. Mukhang ibibida talaga kayo ng Presidente sa Lunes, Hindi naman po. Marami po siyang mas mahalaga pong i-mention. Anyway, pero at least, di ba, nakakakita tayo ng liwanag doon sa future ho ng mga high value crops natin. In the meantime, Admin, thank you for joining us. And tuloy nyo lang ho yung magandang trabaho dahil pakikinabangan po yan ng ating mga magsasaka. Ingat po kayo. Just Gina. Sige po niya. Just Gina po. Maraming salamat. Si National Irrigation Administrator Eddie Guillen. Maganda umaga, Pilipinas! 42 makalipas ang 5:00.
Tunog! 10,000 po ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Ayan, basta ang sabi natin, ang clue, ginagawa yan bago gamitin ang bisikleta. Ano ba? Bago ka magbisikleta, di ba? Gagawin mo yan. Pero pagkatapos mo magbisikleta, mag-shower ka. Na? Gamamit ka ng shield bath soap para mabango ka o nakapag-shower ka. Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin po ang tamang format ang pagte-text empty space name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Ayan. At para ho naman sa mga sasagot sa atin online, kinakailangan lamang po na magkaroon ko ng sharer badge. Okay? Para masiguro ho natin na mapapabilang yung inyo pong mga sagot. Yung stickering promo natin ay nasa harapan ng MBC Building, Soto Street, CCP Complex, Pasay City. Dito po sa CCP Complex. Punta na kayo! At nang sa gayon ay madani ho nyo yung mga premyo at iba pang mga rewards galing kay Sherwin Alparo. Maganda umaga, Pilipinas! Gandahan yung gising nyo. Kaya dapat ho talaga nag-uultabayo tayo para pagkagising natin may bago tayong sigla. Ano nga bang ultabayo? Ang ultabayo po ay nagtataglay ng postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma na ayon po sa clinical trial na pag ginawa ho sa Japan, talagang napatunayan nagtataboy ng mga toxin sa ating katawan kaya napapalakas ang ating immune system. Alam ba ninyo na bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya ito ho, napatunayan talaga ng mga Hapon o sa clinical trial na epektibo para po mapanumbalik ang ating lakas. Hindi ho, clinical trial, hindi ho kwentong kutsero. Ang ultabayo po ay available sa Mercury Drug, Amesco Drug, Passmed Pharmacy, Curamed, at iba pa hong mga butika. Joann's Pharmacy, at available din po sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang galing po ito sa Teoxys Health Ventures. Kung may mga tanong pa ho kayo, mag-text ho kayo sa 0917-110-6580. Ang ultabayo ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administrator. Ito po ay halal certified. Huwag kalimutan ang ultabayo, hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Yun daw pong bahagi ng lupaing inaangkin sa Barangay Katmon, binawi ng Malabon LGU. Bakit? Alamin natin mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin. May buntag Kuing Angel, binawi na pero nakatakda nga yung araw ng pagbawi mayo, Kuing Angel. Pero pansamantala ipidigil at makarang mamayan ni rin yung unawat-awat pagkakaisa para doon sa mga kababayan natin dito sa Malabon. Makarang pigilan ito sa pamagitan ng utos ni Mayor Jenny Sandoval ang pagpapasara sa bahagi ng barangay sa Katmon, Malabon. Ito'y makarang mag-usap kahapon ng hapon na. Baka magpadala ng sulat si Barangay Chairman na Brian Manapat na pakiisa na hayaan munang magamit itong bahagi ng lupay na kinikitirikan ng kanilang barangay. Base sa memorandum na ipinadala kay Manapat na pirmado ni Ginoong Alan Miranda, ang Chief ng General Service Department, na pirmado naman ni City Administrator Dr. Alexander Rosete, nakatakdang ipadlak ang barangay dahil nga ang lupain umano ay pag-ari ng City Hall base sa tax declaration B10005-05458 at B-005303478. Tiniyak naman ni ang alkalde na tutulungan ang barangay na hahanap ng posibleng tayuan ng barangay para may magamit yung mamayan lalo na sa patuloy na pagsiservisyo. Sinabi ng alkalde na hanggat ito ang unawaan at pagkakaisa, isa sa bawat Malapeño. Dahil dyan ay nagpasalamat yung maraming residente na yung taktang pagpapasara. Ngayon ay ipinagpaliban hanggang hindi makahanap ng lilipatang barangay, ang barangay Katmon, Malabon. Ako si Edwin Duque, nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Edwin. Samantala, peking empleyado ng DMW nag-aanok ng trabaho sa Canada. Buti na lang naaresto. Detalye mo na kay Edwin Parosa, RH52. Edwin. Kuya Angel, natimbog ng Criminal Investigation and Detection Group ang isang lady recruiter matapos magpanggap bilang empleyado ng Department of Migrant Workers para makatangay ng pera sa mga gustong magtrabaho patungong Canada.
Tani puwersang nalambat ng CIDG at BMW Migrant Workers Protection Bureau sa Cubao, Quezon City. Itong suspect na kinilalang si Susan Velasquez na nag-ooperate sa kanyang tanggapan na opisina sa Rodriguez, Rizal. Kwento ng mga biktima, Marso nang mag-alok si Velasquez ng trabaho bilang fruit picker sa Canada na may sahod na 150 hanggang 160,000 pesos kapalit ng pagpapabilis ng proseso. Hininga ng suspect ang mga hindi pa batid na dami ng biktima ng placement fee na aabot sa 200,000 pesos hanggang mahigit pa. Dahil sa peking ID, nakakumbinsi ang mga aspiring overseas worker na mag-down ng 20,000 hanggang sa magduda sila dahil wala pang dumarating na papeles. Dito na sila dumulog kay Secretary Hans Leo Kakdak na siya namang personal na humarap at nangako ng assistance sa mga biktima. Nanawagan naman ang kagawaran sa iba pang natangayan ng pera, nalamantag at magtungo sa Blast FOP building sa Mandaluyong City. Para sa O2, si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Paano naman ang Department of Agriculture palawigin ang trial ng 29 peso rice program ng 1 taon? Ayon kay Agriculture Secretary Francisco T. Laurel, ayon nito na makakalap ng sapat na datos at masigurong mababang presyo ng bigas para sa maraming Pilipino habang pinapanatili ang kita ng mga magsasaka. Sinabi pa ng kalihim na sa ganitong paraan ay matutukoy kung posible nga bang manatili ang mababang presyo ng bigas sa mahabang panahon sa tulong ng pamahalaan. Bukod sa National Food Authority, tinitingnan din ng DA ang supply ng bigas mula sa kontrata ng National Irrigation Administration, katulad ng binabanggit kanina ni Admin Eddie Guillen, ano ha? Sa mga magsasaka na maaaring mag-supply sa mga Kadiwa Center. Uy, birthday pala kahapon ni ngayon ang birthday ni Jerry Baha, pero birthday kahapon ni Secretary Benhur Abalos. Ayan ha, Secretary Benhur Abalos ng DILG, happy birthday. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga din kay Mayor Sene Mendoza ng Talisay, Batangas, kay Justice Max De Leon ng Court of Appeals at kay Ambassador Harry Amping, at saka kay Ma'am Naida Amping. Oras mo na sa buong kapuluan, 54 makalipas ang alas 5. Umaga, Pilipinas! Presyo daw ng bangos, tumaas na din. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle. Ang ganda naman ng boses ni Giselle ngayon. Ticho. Giselle? Wala si Giselle. Anyway, dito muna tayo. Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte. Pwede ka magpadikit ng DZRH sticker at pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas ang Dikit Stickering Promo. Alamin na ang location ng ating roaming team. Ayan, may nahuli na si Sherwin Alparo. Sherwin. Yes, Angelo, magandang umaga. At unang dumating dito nga sa stickering natin sa may harap ng MBC Building, isang bisikleta. Mabilis ang bisikleta. Tignan mo, may baong radyo. Nakabitek ha, bitikleta. Yan, nakabisikleta. Pero, yan ha, ang kanyang, pahinaan nyo nga po ng konting radyo nyo, tatay. Sobrang lakas, lumerepeke tayo. Ito sa may harap ng MBC Building. Pangalan nyo po, tatay? Allen Mahaban. Si tatay Allen, taga saan kayo? San Andres Bukid, Manila. Taga San Andres Bukid, dapat tumakbo kayo rito. Opo. Bilisan na, unahan yung mga taxi ha. Nauna pa sa... At ang sumunod, alam mo ba kung ano? Ayun, Piera. Piera na sasakyan. Yung puti na Piera na yan. Naunahan pa. Nitong bisikleta ni tatay. Galing ha. Allen mga. Yung tatay Allen. Tatay Allen. Palagi kayo nakatunin sa diesel. Opo. Sino pa po rin yung announcer tuwing umaga? Angelo Palmones. Si Angelo Palmones. Dahil dyan meron kang 1,000 pesos, meron kang grocery bag, at syempre meron kang t-shirt ng DZRH. Ano masasabi mo? Thank you sa DZRH sa promo nyo. Ako laging sumabaybay sa inyo. Gusto mo makita si Angelo? Opo. Gusto mo makita si Angelo? Halika, pasok tayo. Hinahan mo yung radyo mo. Halika, pasok tayo. At yung isang winner pa natin. Ayan. Andun, pumipirma. Halika, sumama ka na. Habang pumipirma, ayan Oo, ayan. Pumapasok na ho sila. Ayan, pumahakbang na mabilis. Dahan-dahan. Matagal na nilang inaasam na makita ka. Ayan. Ay, biglang nawala. Nawala yung ting. Ayan. Pumasok. Ay, ang pogi ni tatay, mistiso ha. Sige po, opo. Congratulations. Oo.
Ayan, oh. Yung pangalawang winner natin. Ba, galing. Manning Agency. Ayan, siya, sige. Sa Manning Agency. Taga Manning Agency. Sige. Okay. Thank you ha. Opo, ingat po kayo. Ayan. Maraming salamat sa mga sumali sa ating stickering dito sa may harap ng MBC building. At syempre, sa mga lagi ring makikinig dahil baka ito ng chance na manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Malakas from ours number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, maraming salamat. Okay, maraming salamat. Ayan, pa-picture kayo kay Tonying. Tama-tama, yan si Tonying. Papaalam na muna tayo. Maganda umaga, Pilipinas! Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay hango po kay Thomas Sowell. Isa pong American entrepreneur yata ito. Ang sabi niya po, it is usually futile to try to talk facts and analysis to people who are enjoying a sense of moral superiority in their ignorance. Pagtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ano po, see you next week. Hindi, linggo, alas 4 sa Radyo Henyo. Magkarinigan po tayo kasama si Dr. Ruby Cristobal. 2x2 at ACS Balita in just a while. Happy birthday kay Jerry Baha. Hindi ko lang alam kung may pa-breakfast ngayon. Maganda umaga, Pilipinas!